Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, Cheese just said he's being targeted now due to his handling of the impeachment complaint. Meron daw siyang donor na campaign donor na ngayon ay maraming flood control projects. Pero mas kanino kayo naniniwala? Kay Cheese o kay Martin Romualdez? Okay? Feeling ko threatened na sa akin ang Okta. So, ito, may survey na ginawa si Kipi Chu. Sino ang may mas credibility? Senate President Cheese or HOR Martin? So, kanya-kanyang boto. Ako, bumoto na ako. Okay, 17,500 ang bumoto after 6 hours. 98% ang bumoto, mas credible si Senator Cheese Escudero, 2% lang kay Speaker Martin Romualdez. Ito po ang resulta sa survey na ginawa ni Kipi Chu. Okay, i-explain ko lang ha. So, tapos na yung boto ng Senado, na-archive na ang impeachment complaint ni VP Sara. So ngayon, talunan ang House of Representatives. Tapos maanghang pa ang salita ni Senator Cheese Escudero, yung pag-explain niya ng kanyang boto. Binanatan niya ang mga kongresista although wala siyang pinangalanan, kaya lang sabi niya, huwag kayong magpagamit sa mga tao dyan na may galit sa isang tao. Huwag kayong magpagamit sa may ambisyon. Sabi niya, sa mga kongresista. Grabe. Although walang pangalan, alam na natin sino ang pinapatamaan ni Cheese Escudero. Kaya, dumipensa ang mga alalay. Pitong kongresista at ang dumipensa na sabi pa ng isang mga senador, igalang nyo naman si Speaker Martin Romualdez. Irespeto nyo naman. Sumagot si Attorney Guanzon, Romualdez does not deserve any respect. Yun na. So, bangayan, ito na. Labasan na ang mga articles sa mainstream media. Ito na, sinisira na nila si Senator Cheese Escudero dahil yung top 15 daw na contractors sa buong bansa ng mga flood control projects, ang isa doon, campaign donor ni Senator Cheese Escudero. Sabi naman ni Senator Cheese, wala akong kinalaman dyan. Paninira lang sa akin yan. Hindi ako contractor, hindi ko sila kamag-anak. Yes, totoo, nag-donate sa aking kampanya noong 2022. Kaya lang, wala akong kinalaman doon sa mga flood control projects niya, sabi niya. And ito, bumilib ako kay Senator Escudero nung sabi niya na willing siya na yung top 15 contractors kasama na yung donor sa kanyang kampanya, imbestigahan ng Blue Ribbon Committee. It's fair, sabi niya. Magandang imbestigahan. So, kasi kung meron siyang kinalaman, kakabahan si Senator Cheese. Ayaw niyang paimbestigahan. The fact na willing siya na imbestigahan ng Blue Ribbon, alam mo na natin, si Senator Marcolita, walang sinasanto yan ibig sabihin, tingin ko lang opinion ko, hindi naman malinis si Senator Escudero. Kaya lang, mas naniniwala ko yung payag niya na sinisira na siya. Kasi sabi niya, mayroon daw senador na nagsumbong sa kanya na demolition job ang gagawin kay SP Escudero para matanggal siyang Senate President by the time na magsampa ulit sila, mga kongresista, ng impeachment complaint labang kay VP Sara sa February of 2026. And sa aking opinion, analysis,
posible na ganun. Kasi habang nandyan si Senator Escudero na Senate President, mahihirapan sila. May mga nag-aakusa na pro Duterte daw si Escudero. I do not believe so. Independent lang talaga siya. Ako, nagkamali ako. Akala ko siya tuta ng Malacanang nung una. Nung bagong natanggal na si Senator Soberi at pinalit si Escudero, ang akala ko hawak siya ng leeg ng Malacanang. But itong handling niya ng impeachment case, napatunayan ko na patas lang ang kanya. Kaya nga nagustuhan ng Duterte Black, paliwanag ni Senator Bato, bakit silang 7 Duterte Black, bakit sinuportahan nila si Cheese? Kasi nakikinig daw, patas lang kung magano. Kaya meron na tayong kakamping, hindi naman kakampi na pinapaboran si BP Sara. Kailang kakampi dahil patas siya. Yan naman ang kailangan natin, patas. Kaya kahit ilang impeachment complaint pa ang isasampa nila kay BP Sara, habang si Senator Escudero ang nandyan, hindi sila mananalo. Kaya nga, gagawin nila ang lahat na paninira, demolition job para matanggal nila si Senator Escudero. Kaya, suportahan po natin si Senator Escudero kahit sinabi niya na, prangkahan, na hindi niya gusto si BP Sara. Yan ang maganda. Yes, walang tago-tago. So, 2% ang bumoto kay Speaker Romualdez. Mabuti nga, naka 2% pa siya. Yung mga presidential survey nung una, halos hindi siya maka 1%. Ngayon, siguro, dahil sa kabibigay ng ayuda, mayroon na rin talagang may utang na loob sa kanya. Yung latest na presidential survey, naka 6% siya. Kailang malayo pang agwat niya kay BP Sara dahil 35% si BP Sara. Okay? So, salamat, Kipicho, sa iyong survey. Tatapatan mo na ngayon ang Okta. Kasi may ang Okta, latest survey, mas mataas daw ang satisfaction rating ng Kamara kumpara sa Senado. Mas mataas daw ang rating ni PBBM kaysa kay BP Sara according to Okta. Ako naman, hindi ako naniniwala sa Okta. Ang survey na pinapaniwalaan ko is Pulse Asia, SWS, Publicos Asia, at saka WR numero. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Meron tayong livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Abot na gyud ang seedling nga among gipalit nga 3,420 ka seedling. So mo ni ang itanom sa 4 ka tao. So kami ang nauna nga nagtanom, 21 may ka pamilya ang nagtanom sa una. So karon naa na pod naduga nga 4 ka tao nga mananom og kape. So 25 na ka pamilya ang makatanom og kape. So mag-abot na ni og 15,000 ang among natanom nga kape. So daghan na gid kaayo og mga maayo pod nga seedling, mga tambok kaayo ang itsura sa kape. Tag 25 pesos ang kada usaon, nindot kaayo nga kape. So salamat gid kaayo sa Ginoo sa pagsuporta sa kape sa among pagpananom. O karon mo na po niyang i-deliver sa uban na po nga mananom. Abot na gid sa Ilaya ang seedling. O karon abot na gid ang seedling nga ay tanom sa tabangan og kape. Og karon mo na ni silang tatay ang mananom og kape. Salamat kay gihatagan ni Salamat sa nag-sponsor. Sa nag-sponsor si Matanas.
Ay, tagli po niya sa kwan. Una ni sila ang mananom o kape. Brad, may kay- O karon mo na ni ang bayad sa kape, sidling. So salamat kayo sir, dayon salamat sa inyong tanan ang Ginoo gyud magpanalangin sa atong mga tanom. Kung manginaot kung mudaghan kita tong kape diri. So salamat kayo ning bayad. Salamat kaayo pod.